Mabubuhay ako sa susunod na linggo sa pamamagitan lang ng paghahalukay sa basurahan. Para lang patunayan na kaya mong gawin ang kahit ano. Magsisimula ako na wala talagang kahit ano. Para sa linggong paglalakbay, 3 bagay lang dadalhin ko. Una, backpack kung kailangan magdala ng gamit. Ang aking telepono at ang damit na suot ko. Wala akong pagkain, tubig at matutuluyan kaya kailangan ko maghanap ng paraan ngayong linggo. Pero dahil dyan, simulan na natin ang timer at diretsyong simulan na natin ito. Makinig kayo, magsisimula tayo dito sa basurahan na ito. Bubuksan ko ito at titingnan kung anong meron. Sige, pakinggan nyo ako. Puro dayami at lata lang nakuha natin. Para itong minahan ng ginto. Ang laki ng halaga nito. Lahat ng mga latang to, pera na yan. Kailangan ko ng backpack ko. Kaya pala kailangan ko ng backpack. Parang nakaayos na talaga ito. At saka, pakinggan nyo ako mga tol. Ginagawa ko to ng 100% totoo. Hindi ko pinipeke to kahit kailan. Literal na magtatagal ako ng 1 linggo sa paghalukay sa basurahan. Kaya, seryoso, hindi ko talaga alam kung saan ako matutulog. Ngayon, mga alas 9 ng umaga na. Ang pinaka-okay dito, akala ko kailangan ko pang pumunta sa isang pawn shop o kung saan man para lang subukang ibenta kung ano man ang makuha ko. Oo, baka 10 sentimo lang kada lata. Pero kapag pinagsama-sama mo yan, lalaki rin yan, tol. Grabe, parang hindi yata sapat ang laki ng backpack na dinala ko. At for your information, kasama natin si Pops sa camera ngayon. Hindi ko alam kung sasamahan niya ako sa ginagawa ko. Hindi. Ako, matutulog lang ako sa bahay. Sige, ayos. Hindi ko pa nga tiningnan itong dumpster na to nung nagsimula tayong mag-record ng intro. Ang dami natin nakuha. Pare, ang dami talaga. Punong-puno na ng lata ang backpack ko ngayon. Sa tingin ko, hindi ko na kayang maglagay pa ng iba doon. Pero siguro, ilalabas ko na lang itong trash bag dito. Kukunin ko na lang itong trash bag na to. Ang dumi talaga nito, pero kailangan nating gamitin. Joe, simulan na nating punuin to. Ang laki kasi. Ang plano ngayon, pupunta tayo sa can return para kumuha ng pera. Tapos, habang papunta tayo kung saan man, dadaan tayo sa ilan pang mga dumpster at sana makahanap pa tayo ng mga cool na bagay. Sige Joe, pakinggan mo. Puno na ng lata ang bag natin. May backpack pa ako na puno rin ng lata. Tara, gawin na natin to. Ngayon, dala ko ang phone ko para makapag-search ako ng mga bagay gaya ng anong oras, bukas ang mga tindahan. Halimbawa, gusto kong mag-post ng paninda sa Facebook Marketplace o kung anuman at napansin ko lang na kailangan ko pala ng charger ng telepono. Alamin muna natin kung saan tayo matutulog ngayong gabi at saka na natin intindihin ang charger ng telepono. Pero buksan muna natin to. Wala tayong nakuha. Puntahan natin to tapos balik tayo sa dinaanan. At sana makapunta tayo sa isang pwedeng balikan. Grabe, wala na namang laman. Huwag mo ring gawin yan. Wala talaga. Tara na, hindi ako magsisinungaling. Ito na yata ang pinakamalinis na amoy ng mga basurahan na naamoy ko sa buong buhay ko. Kasi wala talagang laman. Pero may ilan dito, may kutob ako dito. Kasi may nakalabas na kung ano. Ano kaya to? Puro karton lang. 3, 2, 1. Teka lang, sandali lang. Sige, baka pumasok ako dito. Sa tingin ko, nasa likod tayo ng Old Navy store ngayon. Ang dami talagang hanger. Unang basurahan na papasukin ko ito. Sana may magandang dahilan kung bakit ako nandito. Ano kaya laman ng bag na to? Baka ganti ng Old Navy kasi hindi ako namimili sa kanila. Puro lumang Old Navy na walang laman na shipping bag lang pala. Sandali, may mabigat sa loob. Ice pack lang pala. Wala ring laman itong basurahan na to, sayang. Sige, lipat na tayo sa susunod. At kapag sinabi kong susunod, magbabalik muna ako ng mga lata. Kung may makita akong basurahan sa daan, bubuksan ko ulit ang camera. Kita-kits mamaya. Ikaw, sasama ka sa akin. Sige mga tol, pakinggan nyo to. Matagal-tagal na rin akong naglalakad ngayon. Umalis na si tatay, kaya mag-isa na lang akong naglalakad ngayon. Nakarating na siya sa main road ngayon, pero may party store dito sa tabi. Kumusta naman ako? Nabubuhay ako sa pagda-dumpster dive ng 1 linggo na tuloy-tuloy. Oo, palipat-lipat ako ng basurahan at unti-unti akong nabubuhay buong linggo dahil sa pagda-dumpster dive na to. Sige, dahan-dahan lang tol. Conor Television. Oh, alagaan mo siya. Pero hallelujah, nakarating din tayo sa party at tingnan mo kung sino ang nagpakita. Ngayon, nasa camera na tayo. Pumasok tayo dito. Sana swertihin, may dala akong lata para isauli. Hello, may tanggap ba kayo ng lata? Wala pala, sige. Walmart, salamat. Akala mo mababawi mo at magkakapera ka na. Nagkakagulo na naman. Akala ko may tanggap ng lata ang party store pero wala pala. Kailangan nating pumunta sa Walmart na hindi naman masyadong malayo. Kita-kits tayo doon.
Nasa Walmart na tayo. Gusto ko lang sana tingnan kung may dumpster na pwedeng halughugin. Pero lahat may kandado kaya di tayo makapasok. Sulit pa rin subukan. Siguro ganito sa lahat ng Walmart. Ay, may beep na tumunog. Inaatake ko lang yung umaatake sa akin. Lahat ng Walmart may kandado ang basurahan. Tara, isauli na natin to. Kumusta? Anong balita? Pasok na tayo. Kumuha ng tinapay. Wow, ang bango talaga dito sa loob. Galit ka. Bakit may B? Nandito na ako. Tingnan mo presyo. 61 lata pi 6.10. Bada bing, bada boom. Tara, kunin na natin ang pera. Salamat. Magandang araw sa'yo. So ito na ang naipon natin sa hamon na ito. $6 at 10 sentimo. Hindi ko pa alam kung paano ko ito i-invest. Iniisip ko kung ano ang pinakamagandang paraan para mapalago ko ang $6. Iniisip ko kung papasok ako doon, bibili ng isang kahon ng soft drinks, tapos ibebenta ko isa-isa ng tigi $1. Mahirap ang desisyong ito. Gusto kong i-invest ang pera para mapalago. Alam kong kaya ko itong madoble, pero kailangan kong maghanda para sa gabi. Nag-isip ako ng matagal kung ano ang dapat kong gawin. At sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Pero ang alam ko ngayon ay may mas marami pang basurahan dito. Tara, halukayin natin ang mga yon at baka makakuha ako ng ideya. Pero idadagdag ko ito sa bangko. Pero mga tol, napakagandang senyalis niyan. Pupuntahan natin ito agad at ang daming kahon ng sapatos na nakikita ko ay nagbibigay pag-asa. Bungkos lang ng walang lamang kahon. Oh, parang ganun na nga. Puro walang laman na kahon. Pati kahon ng sapatos, wala rin. Shopping cart, puro walang laman na kahon. Mukhang may pag-asa ito. Pero isa rin pala itong walang laman na kahon. Wala talaga akong nakikita. Sige, tingnan natin ito ng mabilis. Wala talagang kahit ano para sa atin dito. Akala ko talaga makakahanap tayo ng maganda sa mga basurahan na ito. Pero nag-ikot ako ng mga 20 minuto at wala akong nakita kundi puro basura lang. Habang naghahanap ako, iniisip ko kung paano palalaguin ang $6. Kahit pakiramdam ko kulang pa ito para pampuhunan. Imbes bumili, pumunta kami sa basurahan na parang minahan ng ginto. Alam ko mabilis ang pagputol na yon, pero ginawa ko lang yon para hindi mo na marinig ang reklamo ko tungkol sa panahon ng 30 minuto. Grabe, ang init talaga. Ang init talaga ngayon. Sobrang init. Grabe ang init talaga kaya parang ang sarap ng Chick-fil-A na nandoon. Ang sarap pakinggan. Ang init. Nakarating na tayo sa mall. Akyat tayo sa taas, baby. May mesa akong nakita dito. Sandali, nakita ko si manikin na lalaki. Grabe. Kukunin ko to. Siguradong kukunin ko. Tingnan natin kung anong meron dito sa taas. Mabilis lang. Maraming kahon dito. At may nakikita akong manikin. Medyo kakaiba yata to. Sa tingin ko kukunin ko itong manikin. Pwede ko sigurong ibenta ang mga paa ng manikin na to. Sandali, may nakita akong ulo. Tara na baby, masaya akong aalis. Susubukan nating ibenta siya. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko kunin ang cellphone ko. Ngayon ito ay ginto. Sobrang ginto talaga to. Sigurado ka ba dyan? Masaya ako na nakuha ko ang tropa kong si Peter dito. At ang dahilan kung bakit Peter ang pangalan niya ay dahil yon talaga ang pangalan niya, anak. Ngayon mga tol, pakinggan niyo ako. Halos 3:00 na ng hapon. Kailangan ko ang cellphone ko para mabuhay. Kapag namatay ang cellphone ko, malaking problema yon. Pero sandali lang, nag-search ako ng mannequin sa Facebook Marketplace. At tingnan nyo to, may mga mukhang pangit na mannequin dito. Pero hindi, ang hanap natin ay yung totoong astig, baby. Nasaan na yon? Kumpleto pa yon. Mga 65 yan. Sabi ko, sa Facebook Marketplace, ilista na lang natin to ng mga 40 pesos para lang mabilis maibenta to. Mas mataas pa sana ang halaga, pero oras na ang usapan. Peter, ang tangkad mo pare. Kumuha ako ng litrato, nilista sa Facebook Marketplace. Tapos imbes na maghintay ng 15 minuto, nag-isip na lang ako ng ibang plano. Pupunta ako sa ilang sneaker stores sa Instagram, kabilang ang Mulligan's Vintage na bagong buka. Susubukan kong tawagan sila sa video call at tignan kung gusto nila. Siguradong kakaiba to. Yo, kamusta? Yo. Yo, anong balita? Wala naman pare. Pinili ko lang talaga. May tanong ako. Kailangan mo ba ng mannequin, lalaki o babae?
45 pesos, gawin mong 40. Sige, deal! Pupunta ako dyan. Ikaw na ang the best, tara na. Nabenta na natin to. Unang tinawagan ko, unang sumagot. Kami ni Peter, tropa habang buhay. Sabi niya babayaran ako ng 40, kahit gusto ko sana gawing 45. Pero 40 ang napagkasunduan, kaya di ko na nilagay sa Facebook Marketplace. Pera, cash, nasa kamay na. Masaya to habang naglalakad. Kita tayo doon. Is na. Di ko akalaing mahirap buhatin si Peter. Pero dahil sa backpack ko, hinaya ko. Tara, simulan na natin. Kailangan kong balikan at kunin ang camera. Gusto ko lang gawin yung parang astig na transition na ganun. Malapit ka na sa tindahan ng sapatos. Pero naisip kong dumaan muna sa McDonald's habang naglalakad. Talagang nagugutom na ako, nauuhaw na rin ako, at mainit na naman ang pakiramdam ko. Ite-text ko rin si Pops, papuntahin ko siya dito at papavideohan ko sa kanya yung proseso. Pero sa tingin ko, iiwan ko na lang yung mga paa dyan. Ay, tatawagan sana kita, nandito ka na pala. Maingat ako sa gastos pagpasok sa McDonald's. Akala ko ito na ang pinakamurang pagkain. Kahit na ang total ay $3 at 17 sentimo, iniisip ko pa rin, hindi ko talaga alam kung paano ko ito magagawa ng isang linggo ng tuloy-tuloy. Hindi ko alam paano ko ito magagawa sa isang linggo at hindi ko rin alam saan ako matutulog ngayong gabi. Yun ang malaking problema ko. Pwede po bang libre ang baso ng tubig? Salamat pero mamaya ko na lang iisipin yon. Kasi ang tanging naiisip ko lang ay kung gaano kasarap itong libreng tubig na ito, oh. Ang sarap at presko. Gagamitin ko itong baso bilang water bottle at tagapagligtas sa trip na to. Sobrang saya ko ngayon. Gusto ko sanang kumain pero kailangan nating gumalaw at kumuha ng pera. Tara baby, magkita tayo doon. Baka mauna ka pa. Sige mga tol, matagal na mula nung huli kong gamitin ang camera. Ang pangunahing dahilan lang naman ay medyo mahirap mag-record. Kasi hawak ko yung baso ng tubig ko, yung manikin, at yung McChicken ko sa kamay ko. May nakita akong upuan dito, at sa tingin ko upo na lang ako at kakainin ko to ng mabilis. Itong chicken sandwich, isa sa mga pinakamasarap na chicken sandwich na natikman ko. Kakatapos ko lang kainin yung sandwich ko, at napansin ko na siguro pangit talaga yung angulo na to. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Tara na sa sneaker store. Siguro ilalapag ko muna yung camera ngayon, kasi ang hirap dalhin lahat at bubuksan ko na lang ulit yung camera pagdating natin doon. Sige mga tol, nandito na tayo sa lugar. Ayun yun mismo, kasama natin si Pops dito. Ayos? Pero papasok na tayo ngayon, nandito tayo sa lugar na tinatawag na Mulligan's. Tara, pasok tayo at tingnan natin itong lugar na to. Nadala ko ang manikin. Kumusta bro? Masaya kitang makita ngayong linggo. Nabubuhay ako sa basura. Ayos lang, ganun talaga. Wala ka ring nagawa, manikin. Oo, gaano nakatagal? Ngayon lang, kaya hindi pa ako mabaho ngayon. Mahuli mo ako sa ika-4 na araw, baka mabaho na ako. Sobrang saya ko nung naibenta ko ang manikin na to. Talagang nagbigay ito sa akin ng pag-asa at nung makita kong may pera na ako sa kamay, napagtanto ko na posible pala ang paglalakbay na ito ng isang linggo. Literal naming ginawang pera ang basura. Pero may problema pa rin, wala pa akong matutulugan. Kaya binanggit ko ito na may magandang ideya. Sige, kinuwento ko sa kanya ang mga pinagdadaanan ko at kung ano ang gagawin ko ngayong gabi. Ano ang makukuha mo sa $19.75? Hindi naman talaga ganoon karami. U-Haul para sa akin parang bahay na nasa gulong ito kung tatanungin mo ako. Grabe ito. Sige, isang truck ng U-Haul. Hindi ko naisip to ang talino lalo na galing sa lalaki. Naka-overnight ka na ba sa ganito? Siguro. Pakinggan mo muna ako ngayon. Mga alas 5 na at gusto kong maghanda para sa gabi. Ngayon naghahanap-hanap ako sa cellphone ko ng mga motel. At sa totoo lang, pakiramdam ko masyadong mahal ang mga yon. At sa totoo lang, naniniwala talaga akong ang U-Haul truck ang pinakamagandang ideya. Kaya tingnan mo ito sandali. Pwede mong renta lahat ng ito dito sa $19.75. At guess what? Pakinggan mo baby. Mukha siyang marami. At alam mo ba? Oo, marami talaga ito. May sukli pa tayo. Kaya ngayon, nasa 42 at 73 sentimo tayo. Panalo ito, okay? Malaki ito. Kaya kung kukuha ako ng isa sa mga truck na ito para matulugan, siguro mga $20 na lang ang matitira sa atin buong gabi. Pero syempre, may buwis pa at may kailangan akong tandaan. 80 sentimo kada milya ang bayad sa bawat milya. Ako ang magmamaneho kaya susubukan kong hindi talaga magmaneho kahit saan.
Kahit na maganda sanang tumigil sa ibang mga basurahan. Pero ang ibig kong sabihin ay maglalakad-lakad na lang ako. May nakikita naman kami. Kaso puro lakad talaga. Parang literal na pakiramdam ko na sayang ang buong araw ko ngayon. Dahil lang sa paglalakad. Pero pakinggan mo, bilisan natin ang paghalukay dito sa basurahan, tapos punta tayo sa yuha na lugar. Wala siyang kaalam-alam kung anong klaseng karangyaan meron siya ngayon. Maghapon siyang nagmamaneho sa kotse na to. Tara, tingnan natin to ng mabilis. Ano meron dito? May bote pa? Di ako makapaniwala ang lupit. Sige. Hindi ko alam kung kukunin natin yan. Hot Wheels pala to. Tingnan mo, may Hot Wheels dito. Balatan para manalo. Kumuha ng code. Hindi ko alam kung gusto nyong subukan yan. I-enter nyo yung code, tingnan nyo kung may mapapanalunan kayo. Wala naman masyadong makita, puro totoong basura lang. Yung vinyl na yon. Sige, alam mo, ilalagay ko na lang to sa backpack ko. Itatapon ko na lang doon kasi bakit hindi, lahat naman may potensyal na halaga. Hindi ko hinahayaan na may makalusot. Sandali lang. Ano ba tong bag na to? Pare, ang dumi niya. Alam ko ang dumi. Ano ba to? Parang nilalagay mo sa daliri mo. May 7 tayo nito, kailangan ko lang i-check kung ano talaga ito. Ilalagay ko na lang sila sa backpack ko. Hindi ko alam kung ano to pero hahanapin ko kung magkano ang halaga nila. Kailangan na nating pumunta sa U-Haul. Sa tingin ko, malapit na silang magsara. Malay mo, makatulong to sa bayad ng U-Haul truck. Sige. Makikita mo wala kang ideya kung gaano ako kasaya na makita lang to. Sabihin mo sa akin kung bakit ang ganda-ganda nito ang galing talaga. Ito mismo oh. Hindi ito mukhang truck na pwede mong rentahan ng 1,995, parang hotel na umaandar to. Sabihin na lang natin, magsisimula na to, baby. Tingnan mo to, may lata dito. Hello, may kumuha na ba nito? Wala pa? Sige, ayos lang ba kung kunin ko to? Basyo lang lata. Pwede ba magrenta ng cargo van? Sige, 34 at 82 centavos ang halaga. Lainay? Salamat, Lainay. Pinahahalagahan ko. Mag-ingat. Tara na. Nakuha na natin. Hindi ko inakala na malaki ang bayad. Medyo mas mataas kaysa sa inaasahan ko. Kasi kailangan mo nang bayaran agad yung mga milyahe nito na binayaran ko para sa 10 milya. Pero Joe, tara na. Tingnan natin itong hotel. Halika na, Lane H, baby. Anong balita? Anong balita? Nagawa natin. Sobrang saya at kontento ako na may matutuluyan tayo ngayon. Simple lang. Renta ng van, pero walang tatalo sa ganitong tagumpay. Ang galing, tara na bumiyahe. Kumusta, anak? Welcome sa bahay ko, baby. Hindi ko akalaing nagawa natin to agad. Ganito ang plano ko. Magmamaneho ako papunta kung saan ngayon at habang papunta doon, kapag may nakita akong mga basurahan, titigil ako. Ganito na lang karami ang pera natin ngayon. Parang kalahati na ng ipon natin yon. Oo, pero sa magandang banda, may matutulugan naman tayo. Sasabihin ko sa'yo, baka nagsisisi ako na binili ko to ngayon pero sa gabi, magpapasalamat din ako sa sarili ko. Ang saya lang na nasa loob ka ng kotse. Pakiramdam ko pwede na akong pumunta kahit saan. Kaya magkikita tayo kung saan man susunod. Habang nagmamaneho, napansin ko ang isang apartment complex at naisip ko, siguradong may mga basurahan dito. May kakaibang bagay doon, kaya gusto kong tingnan at alamin kung ano yon. Pare, yan ay isang mini washing machine. Sa tingin ko, kukunin ko to. Hahanapin ko to sa Facebook Marketplace. Titingnan ko kung magkano ang bentahan nito. Wow, ang bango talaga ng truck na to. Hindi masyadong marami dito. Sandali lang. Anong meron, baby? Outlet ba yan dyan? May outlet talaga tayo dito. Kaya susubukan natin kung gumagana pa itong washing machine. Sobrang perfect ng pagkakatiming nito. Bakit ganito? Mabaho. Mukhang pwede pang isauli. Pare, parang pera na lang tinatapon ng mga tao dito. Sandali lang. Pare, kung ano-anong lata ang tinatapon ng mga tao. Ito ang Fiberware Professional. Ito talaga ang bagay na to. Ibinebenta ito ng $330. Pare, kung makakuha ako ng $100 dito, ayos na. 2 araw, 2 gabi sa U-Haul. Isasaksak ko na to, sabihin mo kung gumagana ka. May gumaganang mini washing machine tayo dito mismo. Ito na ang nagpatibay ng desisyon. Sobrang saya ko na nakuha natin. Yung U-Haul truck. Kukunin ko tong bagay na to, isasama rin natin to. Hindi ako magsisinungaling, may nakita akong basurahan ng mga 2 talampakan lang ang layo mula sa pinanggalingan natin. Buksan natin, baby. Ano yon? Bumper yon. Hindi natin kukunin yung bumper. Ano ba yan? Ano ba yan? Pinto ba yan? May literal na pinto dito. Kung gusto ko lang talaga, kukunin ko yon pero hindi ko gagawin. May isa pa dito, oh.
Grabe, ang dami ng laman nito. Sobra. Sandali, ano to? Jacket ba yan? Oo, jacket. Kunin ko na. Ang ganda ng crate na to, bagay sa mga soft drinks ko. Ano yan? Ano yan? Tignan mo to, mabilis lang. Parang kahon siya, pero totoo, nakakandado ang kahon na yan. Gaya ng sabi ko, bukas na ang kahon na to. Nalilito ako kung para saan ito. Mag-comment kayo kung ano sa tingin nyo laman nito. Hindi ako naniniwalang golf clubs ang laman. Oh, talagang naguguluhan ako kung ano to. Ano ba yan? Thumbs up? Ano yan? Hindi ko yan narinig. Mukhang lumang bote ng Coke. Tignan mo. Parang bote ng thumbs up to, tignan mo. May nagbebenta ngayon ng 40 piso. Tama na pare. Nabenta na ito ng P20. Kung may bumili ng P5 o P10, masaya na ako. Kukunin na natin to. Masasabi kong panalo tayo ngayon. Gusto ko nang makarating sa pupuntahan natin kasi palubog na ang araw. Kaya ilalagay ko na lang itong mga gamit at magkikita na lang tayo doon. At ito na ang magiging bahay natin kahit ngayong gabi lang. Baka dito pa rin tayo bukas. Pero nandito tayo ngayon sa parking lot. Ito ang bahay natin. O mag-enjoy ka. Ingat ka. Salamat sa pagtulong sa akin mag-film. Sige, kayo papasok na ako dito at ililista ko lahat sa Facebook. Sige, tol, palubog na ang araw ngayon. At bigla ko lang napagtanto habang nakaupo ako dito gamit ang phone ko at ipinopost lahat. Gutom na talaga ako, literal na ang huling kinain ko ay yung McChicken na ilang oras na ang nakalipas. At nandito na ulit tayo, baby. Nakuha ko na ang mga lata ko at ang aking tasa. Dahil magkakaroon sila ng drinking fountain dito at siguradong pupunuin ko ito. Sige mga pare, kaya ko nang kunin ito dito. iPhone charger, 2 ramen noodles tapos may natira pa akong halos dolyar, isa. Sobrang tipid ko ngayon. Pupunta ako para kumuha ng tubig sa drinking fountain. Huwag tayong maghirap, bro. Gustong-gusto ko ng ramen noodles, kaya ko itong kainin araw-araw. Hindi mo na kailangan ng tubig, ipapakita ko kung paano. Nakauwi na tayo. Tara na, baby. Ganito ang gagawin mo. Kailangan mo lang kalugin ng chicken seasoning sa loob ng pakete. Durugin mo lahat hanggang maging maliliit na ramen chips. Pisilin ang itaas ng bag, kalugin, at ayan, kaibigan. Masarap na ramen noodle chip na. Ang sarap nun, di ko alam bakit. Pag gumagalaw ako, di ako nagugutom. Pero pag umupo at nag-relax, nagugutom ako. Wala pa ring view yung washing machine listing natin ngayon. Kahit nilagay ko na sa 100 at 20 at 9 PM na. Habang naghihintay, mag-e-enjoy muna ako sa ramen noodle chips ko at malamang hihiga muna ako sandali. At babalikan ko kayo agad. Alas 12 na, ang hirap pa ring makatulog dito. Ang lamig. Kailangan ko laging paandarin ng kotse at hindi sapat ang jacket ko. Ginawa ko itong unan pero nagyayelo pa rin pa ako. Nagyayelo ako. Baka doon na lang ako matulog sa passenger seat kahit di na iurong. Ang pangit nito, sobrang pangit talaga. Kaya ako, sa tingin ko bukas, susubukan ko lang na magising. Nang sobrang aga at subukan lang na mag-ikot sa maraming basurahan at pumunta sa ilang pawn shop. Sinusubukan kong kumita ng mas marami hanggat kaya ko makakakuha ng kwarto sa hotel o kung anuman. Kasi ang pangit nito, ang pangit talaga nito. Akala ko ang ganda ng ideya na to. Dapat kumuha na lang ako ng sobrang laking kumot. O kung anuman. Kasi ang pangit nito. Magandang umaga. Yun ang pinakamasamang gabi. Kaya ngayon ay alas 7 na.
at hindi ramdam. Na alas 7 na. Akala ko makakatulog ako sa likod pero nauwi lang akong natulog sa upuang ito. Kailangan kong tumawag-tawag at alamin kung ano ang pinakamurang hotel. Sana mabenta namin itong washing machine. Ito lang ang meron kami. Ngayon $3 at 28 sentimo at medyo nagugutom na ako ngayon. At sa tingin ko ang pinakamagandang lugar na makakain ay yung libre. Ang layunin ko ay makapag-stay sa isang lugar na ganito. Ngayon, ito ang sinasabi ko. Tingnan mo kung sino ang dumating. Hindi ko sure kung nilalagyan ng kandado ng Target ang kanila. Nagbibiro ka? Anong ginagawa mo? Kumakain ako. Sige, gumana nga talaga yon. Salamat sa Holiday Ends sa libreng almusal. Ang astig nun. Pero ngayon on oras na para imaneho to at may naisip akong lugar na tingin ko ay maganda para mag-dumpster dive. At oy, mga tol, nandito tayo ngayon sa likod ng Best Buy at by the way, may gloves na ako. Salamat ulit sa Holiday Inn. Joe, dito tayo sasakay. Sa ngayon, mula sa itaas, parang wala namang masyadong makikita. Maghuhukay muna ako, may patatas akong nahanap. Pares ba ng guwantes yan? Mukhang guwantes nga. Kunin ko na lang siguro kasi luma na ang akin. Tingnan mo, nakakita ako ng pares ng guwantes. Isusuot ko itong mga guwantes sa ibabaw ng suot kong guwantes. May mga tinik ng salamin. Ano to dito? Ang laki niyan. Ano yon? Ang laki niyan. Tara, balik rin natin at umalis, baby. Tara, balik rin natin at umalis, baby. Isa itong flip at door handle para sa closet sa hallway. Tara na. Bago yan na door handle para sa closet sa hallway. Mukha mo ang perpekto yan. Bakit tinapon? Tingnan mo yung nakita ko sa baba. Nakikita mo to? Sandali lang. Sandali lang. Na-excite ako pero sirang golf club lang pala. Is na ako. May nakuha akong doorknob at gloves. Yung isa, puro karton lang. Puro lata pa rin nakuha ko. Lagi akong nakaabang sa lata. Nakarating na tayo sa susunod. Kausapin mo ako, anong meron dito? Barnes at Noble, sandali lang. Para lang sa recyclable. Mukhang puro karton lang. Sige, huwag na lang. Ano naman ang meron dito? Puro libro ito. Hindi, parang puro basura lang talaga ito. Kumusta naman itong asul dito sa kabila? Madalas akong swertihin sa asul. Ano kaya ito? Parang rack ng refrigerator. Marami tayong ganito dito. Lahat sila sira. Ano pa ang meron tayo? Sandali lang. Sandali lang. Teka muna. Teka muna. Teka muna. Teka muna. Teka muna. Pare. Pare, wag. Wag. Teka lang. Tayo ba'y naka-jackpot ng malaki? Sandali lang. Diyos ko. Pare. Pare, grabe di ako makapaniwala. Lahat ba ng mga kahon na ito? Bawat isa. Ito. Diyos ko, ang laki nito.